Hello, magandang gabi, and welcome to Late Night Hub, where we write drunk and chika sober. Hello, guys. Hello! Hi! Hello. Kumusta So, kayo? this is your resident halata, Joshua Jorge, as always. This is Laura, your spellcasting author from Papercat Books. And this is Pam, PKB's first traditionally published author and best shoulder to cry on. Hello, hello! Kumusta kayo? Welcome to this Ay, Diyos episode. ko, Pwede ang bang init. pa-shoulder to cry on naman ngayon, Pam? Ano? Aww! Na-miss ka Grabe namin yung mga eh. challenges sa buhay natin True! lately, no? Pero bukod yon sa pa-shoulder to cry on mo, ang gusto ko sana, meron tayong magandang pag-uusapan today, actually. Ano yun? Kasi, Mm. isa to sa mga laging tinatanong ng mga up-and-coming authors ngayon. Like, ilan na ba word count mo? Ayan, oh my God. Di ba? Kasi katulad ko, every time na magkikita-kita sa paper cut books, pag tinatanong nila ako, ilan ba ang word count mo? Ganyan, like siya sabi, above 75,000. So parang syempre, Mm. papaisip sila, is there a limit ba? Meron bang like set sa standard? Ganun. So parang siguro yun yung mga pag-uusapan natin today. Yes, yes, Oh my yes. God. So, before that, syempre, tatanungin natin ang mga published authors natin ngayon. Kasi kayo yung students eh. Ikaw, Pam, at saka, Laura, tandaan niyo pa ba? Yan ang word count niyo sa Ang Pag-ibig ni Crayon at saka Atlas. Oh my God. Tanda mo Ano ba yun nga? sa'yo, Laura? I think nasa yun sa akin, slight beyond 30,000 pero below 40,000. Same. Kasi yung sa akin, huling tingin ko dun sa file bago ko siya pinasa, nasa 36K. Mm. Ganun. Grabe, sana all. Alam mo, chapter 10 ko pa lang, nasa 30,000 na ako. Chapter what? Chapter 10? Tapos Chapter 10 pa ako, lang ako, mag-30,000 na ako. grabe. Girl. Iba? Eh, di ang kapal ng book mo niyan, if ever. O, yun nga yung kinakabahan ako eh. Mhm. Alam mo Ayun, yung, so yung parang, tipong I cannot, my brain cannot. Kasi parang, ang dami nun. 30,000 plus nga lang, nahirapan ako. What more than 30,000? Correct. Correct. Siguro we Grabe. have to actually, ask muna nakakapagod siya. the question, may ano ba? Like, is there a required word count for, sa ano na lang siguro, sa paper cut, ganyan. Kasi ako, honestly, I'm not aware kung meron bang limit sa paper cut. Eto na lang. Do you know, Joshua? Ako, personally, sa experience ko kay Ka, ang sinabi niya sa akin is, dapat hindi ka aangat ng 50,000. Ang set limit talaga is around 50,000 to 75,000 words. Kasi pag Okay. nag-above doon, pag nag-above ka ng 75,000, above 600 na yung magiging market price mo. So, hindi na siya Mm. magiging affordable. Kaya tingnan mo yung kay SJ Wool. Di ba yung kay Mhm. SJ? Hi, Ang SJ. kwento sa akin ni Ka, yung Under the City Lights is around 600, parang 90,000 words yung kanya. Kaya ang Oh. SRP niya is nasa 650. 650. Yeah. I remember Okay. buying Kaya, it. kaya pag mas marami kang word count, mas magmamahal siya. Kaya nililimit ko yung akin to 75,000 kasi nga, I want my book to be below 600 pesos. Mhm, para affordable. Tama nga Oo, naman. para affordable siya. Pero magandang, Ano yun, Laura? I mean, magandang target na yung 75K. Actually, Somewhere around that. Pwede na. True. Actually. For Yung ano, kay Arlene, hindi ko alam eh. for a thicky-ish book, ha? Mhm. Not Pero not sa including like, experience ko ngayon, actually,
ah marami na akong tinanggal na chapter kasi nga ayoko siyang maging dragging. At the same time kasi tama si Kat, pwede ka pa naman gumawa ng second, third book eh. Correct. So, Correct. hindi mo naman siya hindi mo naman kailangan isiksik lahat. True. Correct. Kaya nagtanggal na ako ng mga filler chapters sa book ko. That's the thing. Ano yun? What do you guys feel about filler chapters para lang maabot mo yung word count? I feel like it doesn't push the narrative. It's unnecessary. Or like halimbawa, yung filler chapter, mas maganda siya pag halimbawa it would elevate like a deuterot, ano yung tawag doon, yung secondary character, bibigyan mo siya ng another perspective. I think that would be better. Kasi ganun yung sana plano ko dun sa mga filler chapters ko. Mabibigyan ng light yung motivations ng iba pang characters. Pero I felt like na hindi na siya appropriate. Kaya sabi ko sa mga other books na lang siya. Spin-offs and kayo ba? Kasi gusto ko makahinga ng opinion dyan si si Pam. Kasi yung kay Laura kasi, nagre-revolve siya around two characters. So at least, get ko yung point of view nung ni Lily and ni Alex. Yung kay Pam kasi, medyo mas marami siyang characters. Like, si Atom, si Crayon, si CX. So parang, do you feel as if importante ba yung filler chapters for you kung nabigyan ka ng pagkakataon sa pag-ibig ni Crayon? Ako kasi mainit ang mata ko sa filler chapters. Hanggat maaari, ayokong magdagdag. Kaya ka natawa ako nung nabanggit yung filler chapters kasi ayoko talaga niyan. As in, pag hindi siya contributing sa buong essence ng story, hindi ko siya isasama. Nung nag-i-start ako sa Crayon, ang dami kong filler chapters, as in para maabot ko lang yung target ko na 1,000, at least 1,000 words per chapter. Ganun, as in, ang dami kong ang dami kong hanash na hindi naman kailangan. Tapos ayun nga, ginawa ko yung merong perspective ng secondary character. Instead of nag-i-stick ako sa point of view ni Crayon, ginawa ko lang siya, kung mapapansin nyo dun sa book, towards the last 5 chapters, and then sa epilogue ko lang siya ginawa. Diba merong from point of view ni CX, point of view ni Atom, and then point of view ni Crayon, ganyan. Kasi kung ilalagay ko siya sa gitna, nag-worry din kasi ako na baka malito yung nagbabasa. Baka yung flow nung story kasi. Yes. Again, from the title itself, ang pag-ibig ni Crayon. Tapos ipapasok mo yung point of view ni na Atom. Like parang, alish. Alish diba? mo na. Ayun talaga, yung isang chapter doon na point of view ni Atom, yun talaga, as in no choice na talaga ako doon kasi kailangan kong i-bridge yung gap. Diba? That's true. I can see the necessity of that one naman. Diba? Kasi noong time na yun, hindi na sila nag-uusap eh. So, true, diba? True. Pero I'm not gonna lie to you, Pam. I would pay good money for Atom's perspective on the whole thing. OMG! I will, honestly. Like, I wanna know, bakit siya Bakit siya ganon, no? Bakit siya ganon? Sige. Kasi naman. Parang insert challenging here. Pero syempre, kasi yung ating mga... sorry. Sige lang, go. Hindi, kasi magtatanong lang din ako. Syempre kasi yung mga listeners natin, napapaisip din sila, is it really important for an author to have this specific target of word count? Kayo, bago ako magbigay ng opinion ko, kayo, sa tingin nyo ba, sa experience nyo, sa tingin nyo ba, having a word count, is it really necessary to have? Kasi syempre, di ba, may mga classification na yung short story, usually 10,000 words or 5,000 words. Ang novela, around 25,000. Ang novel, around 50,000. Is it really that necessary sa experience nyo? Let me take this one first. Go. Personally, I don't see the necessity of putting an author in boxes ng word counts. Kasi parang, as long as you told the story how
you wanted it to be told, and at the same time, hindi siya yung nakakalitong basahin, regardless of the word count, parang it's there. Ayun lang yun sa akin Ayun nga lang, I guess, as authors, kailangan medyo maging mindful pa rin tayo on how readers will perceive it. Kasi minsan, may mga books na, let's not kid ourselves, there are some books there na parang, um, may chapters na draggy na siya before sila, basically parang they beat around the bush before they get to the point. So parang we have to be mindful of that dun sa side ng mga readers natin, I guess. Pero as long as you tell the story how you wanted it, how it's supposed to be told, okay na rin naman. How about you, Pam? Ako, from an author's point of view, I agree with Laura na we should not box authors in terms of word count. Kasi, ano yun hindi naman yan, wala yan sa dami ng salita. It's how effectively you use words. 'Di ba? Hindi yan paramihan ng sinasabi, kundi yung pang how you, what do you call this? How you get your point across without, yun ka, beating around the bush or dragging your readers with you through the bush, 'di ba? Exactly. Kasi may mga ganun na parang ano na siya, sa sobrang dami mong hanash, hindi mo na naiparating yung gusto mong iparating. Na pati yung character mo, nalito na din. Alam mo yon, ganyan. Kasi yung mga readers naman, they're not dumb. True. They're not dumb. True. They would figure out if you're just writing a certain paragraph or a certain chapter just to reach a certain word count. Correct. It will read like that. Exactly. Totoo yan. Let's say, ano siya, makikita mo na parang draggy at the same exactly. Kung exhausting na basahin siya, you're putting a lot of highfalutin words or like isa pa yun. Words, para lang dumami. Isa pa yun. Ano yung highfalutin? Charot. Yung parang highfalutin. Gumagamit ka ng mga very strong. But yeah, yung very words, pero very deep words na hindi mo naman gagamitin in everyday life, I guess. True. Tapos makikita mo sa ikaw, dialogue. Hindi mo rin naman talaga gets. Ganun. Parang True. I can't. There are others there then na alam mo yung nabanggit mo na yung punto mo in one paragraph. Tapos uulitin mo pa in another paragraph. Parang correct. Okay. Hindi ba ito lang din naman yung sinabi mo before? Bakit kailangan ulitin mo ulit? Yes. Diba? It's gonna be very frustrating, I guess, to the readers na parang, bakit paulit-ulit siya? Pero guys, alam nyo, share ko lang meron akong, before I signed on with Paper Cat Book, syempre naghahanap-hanap ako ng publisher ganyan to publish ang Pag-ibig ni Crayon. Ang paliwanag sa akin, nagtanong ako niyan sa word count ganyan kasi meron akong isa na pagtanungan na publishing house na meron silang required word count at least 50K. Si Crayon ay nasa 36, around 36 lang, 'di ba? So sabi ko, kailangan ba talaga yung word count? So ibig sabihin kailangan kong dagdagan yung manuscript ko ganyan. Ang paliwanag nila sa akin is kaya doon sila nagre-require ng word count is para mas maganda tignan yung physical book paglabas kasi kapag maikli lang yung story and then you're going to publish it like it is, na maikli lang siya, yung libro is hindi magkakaroon ng spine, ganyan, tapos parang hindi siya magiging kapansin-pansin. Yun yung point nila, pag nilagay mo siya sa shelf, tapos tinabi mo siya sa mga books na mas makakapal yung spine, mas makikita ng bibili kung ano yung title, ganyan. Sabi ko, ay oo nga, may point. Sabi, yes, kaya po kami nagre-require ng word count kasi we aim for your book to be competitive sa market na pag tinabi siya sa ibang libro, hindi siya mawawala. Like, hindi siya magdi-disappear in between other books.
So, okay. So, yung pala yung ano nun, yung pala yung reason. Yung reason nila, hindi ko alam if it's an industry standard, pero yun yung Mm. paliwanag nila sa akin. So, sabi ko, okay, yun pala yung ano, yung rational nun. Ayun, yan, share ko lang. Okay. Ano ko lang, naalala ko lang. Ay, Ayun. it does make sense, pero Mhm. I mean, at the same time, kung paligoy-ligoy lang din naman yung... Kaya nga. Alam mo, I would have signed on with that publishing house kasi mukhang okay naman sila. Ayun nga lang, hindi talaga kasi kaya, hindi ko maatim na nadagdagan pa yung kwento kasi feeling ko magpapaligoy-ligoy na lang siya kapag Mm. dilagyan ko ng filler Mm-mm. chapters. So sabi Mm-mm. ko, next life, good luck sa next life na lang siguro. Oo, I will sign on with you guys sa next life. So, ayan, see you around. See you around. Trot. Ayun, Um, yun lang pala. Mm. so Joshua, ano na nga ulit ang word count mo ngayon? As of now, sa chapter 10 ko, nasa around 30K na ako. Okay. And then, ilang I have chapters ang target 27 mo? chapters. You have how Sorry? many? 27 chapters. Oh my God! So, papalo ka ng 60 plus. Hindi lang, lalampas ako actually na 75. Oh my God. Oh my God. Basically, sa computation ko, aabot siya around 77 to 79. Ang dami nun. Parang, magiging, Pero as much as possible, tinatry ko siyang bawasan. Kasi ayoko rin ng marami. Kasi mahihirapan ako at si Kat mag-edit. At the same time, gusto ko rin maging straight to the point na rin. True. It's just that, ano lang talaga ako, siguro pag nabasa ng mga readers ko yung writing style ko, it's very descriptive kasi talaga ako magsulat. Hindi yung parang, halimbawa, I'll give you an example. Halimbawa, si Anton ay kinilig kay Kenzo, di ba mga ganun sila usually. Pero ako hindi. Ang sasabihin ko kasi, Anton felt the rush in his ganito, ganyan. Ay, Hilinga, ganun, taray. ganun. Ganun kasi ako magsulat. Kaya medyo humahaba siya. Which is tama naman. You're supposed to show, not tell, di ba? Yun nga, ganun kasi talaga ako magsulat. Pero kasi, sometimes kasi, baka it would be dragging to the reader. Kasi may mga iba talaga na they cannot drop the book. Kung nag-start na sila magbasa. And gusto ko yun. And the-feel ko yun both sa alam mo, for me, yun. Yung parang, kaya ko siyang basahin ng patuloy-tuloy. Trot. Alam mo, for me, yung mga ganun na pagkakasulat, like, yung dinidescribe mo sa akin kung ano yung nararamdaman, like, how, yung ano talaga, what do you call this? Yung physical manifestations nung nararamdaman ng character, that's what makes me not, put the book down. As in, pag, True. yung, diba? Kasi mararamdaman mo rin siya eh. Parang pag sinabi kung paano tumindig yung balahibo, ganyan, paano yung tibok ng puso, ganyan. So, di ba, mararamdaman mo rin siya. And at the same time, yung adrenaline rush, like, makes you want to stay there in that moment with that character in the book that you're reading, di ba? So, mas gripping yun sa akin. And at that point, wala na akong pakialam sa word count. Basta, you make me feel things, ganyan. Winner ka sa akin, girl. As in, ganun. I love that. Kaya bintamenta sa akin yung mga fantasy na genre. Kasi sila, super descriptive sila lagi. Yan, mga Lord of the Rings, mga... Di ba, yung mga fantasy, even Twilight is very descriptive, di ba? Ang mama natin, Stephanie Meyer. I mean, ang lola natin, Stephanie Meyer. Alam mo yan, girl, yung mga moments na, di ba, sa point of view ni Bella, na, di ba, she's not even touching Edward, pero yung, di ba, oh my God. Di ba, alam mo yan, naiintindihan mo ako, girl, hindi ko man siya masabi, like, ng diretso, pero gets mo, di ba? Yeah. Ganun. And then, totoo naman kasi, tsaka parang, ako, as a reader, parang, I tend to put myself doon sa shoes nung protagonist. So, kung sasabihin mo lang sa akin na parang, kinilig si ganto, okay, paano kilig? Kilig as in quiet kilig? Or is it like a very,
alam mo, expressive kilig ba? Yung tipong hinahampas mo ba yung katabi mo type of kilig or what? Yan actually, feeling ko dyan lalabas yung yung art mo as an author, kung how you Actually, describe a certain type of kilig. Kasi ako kasi, I feel like a lot of people will resonate with my novel, lalo na kung Filipino ka. Kasi I use a lot of nuances from our culture to describe one's emotions. Like halimbawa, meron yata akong ginamit na yung excitement ng isang bata na like kung ginagamit yung excitement ng isang bata pag binilhan ng laruan sa Toy Kingdom. Parang ganun yung description naman gamit ko, or like halimbawa, yung gutom na nafe-feel mo pag halimbawa 7 p.m. tas lahat uwian na tas may nagbukas ng hamburger, ganon. Oo. O, diba? Parang yung ganon. Very nuanced siya. So, ganun ako mag-describe. So, I agree with you both na sometimes mas maganda talaga may descriptive kasi mas nakaka-relate ka. Oo. Pero I feel like doon napapasok yung art mo siguro as an author kasi sometimes minsan magiging mahirap na siya to relate to yung iba, pero yung iba sobrang makaka-relate. So talagang doon lalabas talaga yung creativity mo. Ayun. Wait lang, may hinahanap ako. I just wanted to share this one. It's funny to me kasi first time kong ginamit na ganito, I mean, first time ko na gantong mag-describe ng uh, thing, I guess, or ng bagay na nangyayari. 1 second, let me just look for it. Wait lang. Go. Wait lang, carry on muna kayo. Ayun, so, di ba meron tayong ako, nasabi ko naman yung current word count ko. Kayo, nasabi nyo na yung current word count nyo dun sa inyong mga published novels. I'm sure meron kayong mga unpublished. So, as Oh of my now, God. ilan ang word count nyo sa inyong mga unpublished manuscripts? No. Wait lang. Kasi yung Phoenix Witch kasi as of now, since nire-rewrite ko siya, a little backstory. Before ko siya nire-write, malapit na ako sa 20K word count. But the thing is, it's going too fast for me. And at the same time, parang walang time para maging comfortable yung readers or yung audience dun sa characters. So I figured kailangan medyo habaan ko ng konti. So yung rewrite ko ngayon is around 15K, pero for me mas malaman yung chapters. Mas may essence siya. Nakikilala nila yung main character, and at the same time nakikilala ng audience yung friends ng main character and stuff like that. Kasi I want Phoenix Witch to be like, paano ba? Gusto ko yung kada tatanungin ko yung isang nagbasa ng Phoenix Witch na sino favorite character mo, iba-iba yung magiging sagot. Okay. Gets. Parang ganon. Ikaw, Pam? Ako naman, yung this dark fantasy trilogy that I was telling you guys about. Honestly, hindi ko pa siya nadudugtungan. Yung last dugtong ko sa kanya is, I think last year pa. Sobrang busy ni bakla. So, as of now, nasa 7K word count siya sa last na pagkaka-check ko, no? And this story, I feel like, alam mo yun, nung binabasa ko siya ulit, and then, syempre, habang binabasa mo siya, nagpa-pop in yung mga ideas na pwede mong idagdag, mga ganyan-ganyan. Talagang lalong lumalakas yung feeling ko na kapag nilabas ko to right after Crayon, like hindi ko nilabas yung mga gawa ko after Crayon. Kasi may gawa naman ako after Crayon na same genre. So, parang feeling ko, pag nilabas ko to right after Crayon, parang mawawalan ako ng readers kasi yung nakilala nilang fantastic sa Crayon,
True. Ibang Pam Castro na to, yung nandito sa Barbenheimer. Girl, Barbenheimer is real. Alam mo yung tipo dito, napaka-dark na ng mga, although yung ano niya, yung point of view, pagkakwento is similar, na Aha. medyo may pagka witty na siraulo Aha. na alam mo yun na medyo funny pa rin yung Ah. pagkakaano niya, yung pagsasalita niya. Kasi yung character ko dito si MC is her nickname. Para siyang babaeng bakla. Tapos ayun, babaeng Gets ko, bakla. favorite ko talaga yung mga babaeng bakla na character. Ganyan. Tapos ito yung catch. Babaeng bakla siya, pero sa isip niya lang. Alam mo yun, pag nakikipag-compare siya sa mga tao, like, hindi siya normal out. siya. Normal lang siya na ano na girl. Sa isip niya, yung thoughts niya is talagang babaeng bakla. As in, naisip ko lang, tapos ano siya, parang sabi ko, ang weird nito kasi babaeng bakla siya magsalita, and this story explores themes na medyo dark, ganyan. Kasi ano siya heavy yung trauma niya eh. Heavy kasi yung trauma niya sa childhood Dark niya, ganyan. humor, parang gano'n. Oo, ganun siya, dark Okay, I humor. get it. Tapos, I get it. sabi ko parang, oo, Barbenheimer is real nga dito. Pag, Pam ayun, Castro so, can't come to the phone right now. yeah, because she's dead. Ayun, feeling ko Visit. lang naman. Pero I plan on releasing naman yung mga nagawa ko after Crayon muna bago ko i-ease yung mga characters ko into a darker themed novel. I get it. So, ayun, ngayon nasa 7K siya, and I will get around to it. Patawarin niyo na ako. Talaga maraming ginagawa sa Same. work. Grabe talaga, kailangan na Same. lang to find time na isingit ba yung ganyan. Kahit Okay, wait. I found it. Ito na go. yung ano, yung first time kong describe yung nangyayari ng ganito. Okay, go. Okay, and I Go. quote, "Coming home from a long session one night, she had to double the dose. She knew it wasn't right. Her body's been letting her down faster than an ex-boyfriend." Ah! Ay, grabe. Sorry. Okay? Naka agad eh. Sorry. I swear, sinulat ko to and natawa din ako sa sarili ko. Parang sabi ko, who hurt you? Correct. Sino nalakit sa'yo? Parang, girl, okay ka lang. Kulang na lang yung pangalan ng ex-boyfriend. Ah! 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 Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Not for public consumption. Not for, public consumption. Ibulong na lang. Oh my God. Ibulong na lang mamaya. Ibulong na lang sa mga magme-message. Charot! Uy, gising pa mga bata. Ay, oo. Grabe naman. Gising, ano oras na ba? Ay, Matulog gising pa na nga ang kayo. mga bata. Okay, I have a question for you both. I'll go. Without, excuse me, without beating around the bush, how do you achieve the target word count? Sige. Go, Joshua. Sabay Okay, pasa. ako muna, without beating around the bush. I feel Yeah. like, kasi wala talaga hindi ako nahihirapan mag-reach ng word count. Ako ay nahihirapan mag-maintain ng word count. Sana I have the opposite Magkaibang problem. problema pala. Oh, iba pala yung problema niya. Kasi parang sa sobrang dami kong sinasabi, I'm trying to control yung word count ko. Kaya, as of now, sa IMMVP, I'm limiting na 3,000 words lang ako dapat per chapter. Mm-hmm. Oh, that's high, per chapter. Actually, maliit na yun kasi dati 5,000. Oh my God. Pero ayun, siguro ako, I'm trying na i-limit siya to 3,000. So, ang ginagawa ko, sinastructure ko na siya na halimbawa, every 500 words, dapat nagpapalit na siya ng app. Ng ano, sorry? So, ganito kasi yan, di ba, syempre, may vision ka na for that chapter. Like, halimbawa, for chapter 10, dapat itong character na to, may mangyayari with another character. Tapos, may mangyayari na
problem, may mangyayari na interaction, gano'n. Parang nakalaan na sa akin, parang medyo analytical kasi ako eh. So parang as a left brain person, so parang ang naisip ko, like for this first 300 words, dapat ito yung mangyayari. For this 500, for the next 500, dapat ito yung mangyayari. Kasi parang, nililipot ko nga kasi siya to 3,000 words eh. So, ganun siya. And that's very structured. At least may fina-follow ka. Kasi hindi ka nga mahihirapan sa ganun, di ba? Kapag meron na siyang, di ba? Meron kang ganun na kailangan ganito. Naol. That's good writing practice. Naol. How about ikaw pa? Naol. Ako naman, ang teknikan ko dyan ng without beating around the bush and then reaching the target word count. Mahilig kasi ako mag-describe ng situation sa simula ng chapter, di ba? I-describe ko muna kung ano yung nakikita presently ni character sa point of view ni protagonist. And then mag-i-inject ako ng mga konting flashback mga nangyari ng mga nakaraang araw. And then I will proceed to feelings. And then doon na sa nangyayari sa chapter na yun. So parang ang feeling ko kasi nag-work yung technique na yun sa akin. Kasi marami akong nakuhang magandang feedback about that eh. Kasi para daw akong, yung storytelling ko daw, parang nasa movie. Parang siyang movie. Kasi ayun. I agree with that, Pam. Nakita ko nga diba? So since nag-work nga yun para sa akin at marami akong nakuhang feedback, parang yun na yung naging, kumbaga sa structure mo, ganun naman yung structure ko na, sige, ganito gagawin ko. Para wala akong filler na akong filler paragraph. So, kasi yun talaga yung iniiwasan ko. So, correct. Talagang mainit talaga yung mata ko sa mga filler na yan. Kahit nung teacher ako, pag nag-check ako ng papel sa mga essay questions, naghahanap ako ng mga filler na ganyan. Ay, filler to, ganyan. Ayaw ko talaga siya. So, hindi ko siya ginagawa as a writer. So, ayun, since nag-work yung ganong structure for me, ganun na yung practice na ginagawa ko per chapter. At least meron na akong parang skeleton ng bawat chapter na isusulat ko. And hindi na ako nahihirapan kasi as a pantser, 'di ba? As a pantser. As a pantser na mahilig maghabol ng mga rabbit. Ganyan, yan ang problema natin eh. Kasi pag ay naku talaga, kailangan mo ng structure kapag ka pantser ka. And I'm happy naman na nakahanap ako ng structure that works for me. For you, that's correct. True. I think yun naman din yung importante. As long as you find that structure that works for you, correct. Everything else will just flow. Yes, and we want to emphasize this, guys, a structure that works for you. Kasi ang tendency sa mga, 'di ba, ang tendency kasi sa mga bagong writer, when you're new to the game, naghahanap ka ng opinion ng mas may experience sa'yo, 'di ba? And is not to them naman, not to like badmouth them or for lack of a better word, 'di ba? Pero you don't have take what they're telling you as advice. It's not a prescription. True. Gets? Parang dito take it with a grain of salt. Yes, exactly. Parang dito sa ginagawa natin, you have to find what works for you. Yes. Okay? Kasi exactly. yun talaga yun yung end game. Kasi pag yun ang hindi nyo nakita, yun ang hindi nyo na realize talaga sa mga buhay nyo, mahihirapan talaga kayong ilabas yung author's voice nyo, yung diba, yung kayo mismo. Na hindi yung na masasabi nyo hindi ko ginaya kay ganito, hindi ko pattern kay ganito, ganyan. So, find what works for you. Ganyan. You can take... Try and try lang. Yes. Excuse me. You can take inspiration naman from whoever or whatever. Pero kailangan, alam mo yon, makita pa rin ng audience mo, ng readers mo, na ikaw pa rin yan. Yes. And that's how you introduce yourself as an author. Correct. Diba? So, hindi ko rin tatakasan yung tanong, paano ko i-achieve yung target word count ko? Gusto ko yan. Perfect. To be completely frank with everyone, wala akong idea. Wow! Tama yan. Kasi, okay, here's the thing, ha? Parang napaka-chaotic ko tuloy magsulat, no? Pero here's the thing. Okay, at least alam nila na hindi linear ang pagsusulat ng libro.
Yes, yes, exactly. Here's the thing kasi with me when I write. Um, sinusulat ko muna yung nasa isip ko Mhm. agad-agad. Pag natapos Okay. na siya, tsaka ako babalik. Tsaka ko sila babalikan. Then, tsaka ko iti-trim down or magdadagdag kung may makita man akong kulang or hindi ako satisfied sa isang, let's say, paragraph or chapter. Mhm. Hindi ko, I try to meet a word count. Like, for example, kay Atlas, I tried to meet a word count of like maybe beyond 30K. Pero at the same time, ayoko naman na maging paligoy-ligoy yung punto ng Mhm. libro. Kasi Mhm. parang ako, as kung babasahin ko yung Atlas mismo before, parang sabi ko, okay, o tapos, bakit may ganto? Bakit may ganto? Oo, oo. True. 'Di ba? So parang nasa isip ko yung word count, yung target word count. Pero if it has to go beyond it, then okay, fine. Pero kung hindi ko rin ma-meet yung target word count ko, I will try to be more descriptive siguro, pero at the same Mhm. time, depende kung kailangan. Mhm. Mhm. 'Di ba? So I think it plays on how you write, period. And tsaka yung mismong sense nung libro mo, nung True. story Agree. mo. Yeah. Again, let's not beat around the bush. True. Naghahabol ka na nga ng rabbit tapos magbe-beat around the bush ka pa. Hindi ka ba napagod? Correct. Mapapagod ka lang. Mapapagod ka lang. Truth. Truth My yan. goodness. Okay, ano pa O, ba? time check muna. Oh, time check. We have... Actually, mag-wrap up na tayo kasi pa 40 minutes na rin tayo. Okay, Gora. So, ayun lang naman. Sana marami kayo actually natutunan sa amin from the word count. I think, Yes. actually, this is our second recording. And I think mas maganda yung naging I'm so conversation sorry. ngayon. Mhm. Oh, Contribution actually. Kasi yung next topic namin is about character count. And I Aha. feel like mas maganda kasama si Pam doon kasi may mga questions kami ni Laura like ano ulit yung pangalan ni Crayon? How did you inspire for it? Ganon. oo, Ay, Pinag-usapan ganun. namin last time actually. Nag-revolve nakaloka. around doon yung Nakaka-excite naman. question. So, mas maganda yung flow ng topic natin ngayon. So, Yeah. I hope na Yes. marami kong matutunan and ang pinaka-takeaway lang naman sa aming, sa aming podcast is that most of the time talaga, hindi naman nagmamatter ang word count kasi it really Mhm. concentrates you on how to show your creativity as an Yes. Truth. author. Mm. Pero may mga publishing house din kasi talaga na economically wise or when we talk about yung logistics and the economics of the book, talagang Mm. minsan the word count matters. Yeah. So, Yes. we also have to factor that in. Pero nasa editing process na yun. Kaya kailangan yung kumuha ng magaling na editor para Yes. ma-slim down or like para mas mabigyan ng magandang attention yung ating word count, yung ating novel. Yes. So, ayun lang naman siguro ang take away ko sa ating novel. So, your resident Joshua, ay sana makapag-trim down pa. So, sabay natin 70,000. Sana makapag-trim down pa. Ay, Ayun, yun see lang you naman. guys pala sa sa PBF. We'll Yay! see you guys. Yes, so excited. Papercat Books has a booth. Anong booth number natin? Shit, nakalimutan ko. Hindi ko malimutan ko parang 50 something. T36? T36. T36. Mhm. We are beside the GMA GMA. booth. Yeah, Yes. so we'll see you there. Um, maraming pakulo ang Paper Cat books for you guys. So please Truth. stop by the booth. Your spellcasting author Laura will be there on the 25th, which is day Yay! 1 ng Philippine Book Fest. I'll be selling my book at last as well as signing copies. Kung ayaw nyo naman, pwede naman tayo magchikahan. Okay lang.
Pero again, it's still available on selected fully booked branches as well as the Paper Cat Books Lazada page. Yes. Ayan. At maraming salamat guys at sinamahan nyo kami dito sa episode na to, which is important especially for aspiring young writers and authors, no? At least meron na kayong inside info na galing Yes. sa amin, no, na may experience na sa pagiging traditionally published and self-published authors. Sana may natutunan kayo. And again, take our advice with a grain of salt. Mm-hmm. Ano pa rin yan, at the end of the day, find what works for you pa rin. Mm-hmm. Ayan, so this has been Pam, PKB's first traditionally published author. My book, Ang Pag-ibig ni Crayon, is still available at Fully Booked The Podium, Eastwood City, and UP Town Center. So pwede pang humabol. And Habol kita-kits na. pala. Habol na guys. Habol na dahil pag nagkaubusan, baka mag-end of the world na lang. Di ba ako nakapag-reprint? Pero we're working on it. I promise you we're working on it. Just please stand by for my announcement sa aking Facebook page. Mas active ako doon with the handle at @famelamela. Active din ako sa TikTok. And then the rest, I have the same handle pero hindi ako gaanong nagpo-post doon. Sa Facebook na lang tayo magchikahan. Yes. Yes. Ayun, see you sa Slight aming next slight episode. technical difficulties from Joshua. Hindi, mag-exit Ayan na pala na siya. ako. Andiyan pala siya. Oo, Okay, sabihin ko go. lang, Ayan. this is being your resident halata Joshua. You can follow me at my socials at georgia.wr. So, ayun lang naman, I'll be back with you. I have to escort my friends lang. Bye-bye. Don't Go. forget to follow Late Night Pub on all your social media. We have TikTok, Facebook, and Instagram at Late Night Pub Show. At Yes. as well as, syempre, pa-follow na rin po sa Spotify and YouTube. Yes. Laura Friera Gonzalez, please follow on Facebook. And at Laura Tries to Write on Instagram. Nag-iisip po ako kung magto-Twitter ako. Ay, sorry. Kung mag-X ako as an author. Pero tingnan natin kasi I'm not very good at keeping up with social media. Same. Anyway, this has been Late Night Pub where we talk about writing. Publishing. And everything in between. Yes. Bye. See you sa next See you episode, guys next time. Bye.